Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, hindi may kakailang kulang na kulang pa rin sa mga barkong pandigma ang ating hukbong sanatahan at kinakailangan natin ng mas armadong mga Navy warships. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na barko ng Philippine Navy ay ang dalawang Jose Rizal class frigates na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na nagkakahalaga ng halos 16 billion pesos. Armado ito ng isang Ottomelara 76mm naval gun, isang Smash 30mm autocannon, dalawang triple torpedo launching system, 4 na Mistral surface-to-air missile, at 4 na Sea Star anti-ship missile. Kung ating ikukumpara sa mga nakalipas na barko ng Pilipinas, hitik na hitik ito sa armas at napakamoderno, ngunit wala pa rin ito kung itatapat sa mga barko ng China. Kaya nitong taong 2017 ay nagsumiti ng plano ang Philippine Navy para sa dalawang makabagong corvettes bilang parte ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Inaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposed budget nitong 2018 na nasa 28 billion pesos para sa dalawang missile-guided corvettes na sinasabing mas malaki at mas malakas kumpara sa mga Rizal class frigates. Kalimitang mas malakas ang frigate kumpara sa isang corvette dahil ang main role ng isang corvette katulad na lang ng Jacinto class ng Philippine Navy ay ginagamit lamang sa patrol missions at coastal defense ng bansa. Samantalang isang frigate naman ay isang multipurpose warship na may kakayahang makipaglaban sa iba't ibang klase ng kaaway, mapasubmarine man ito, fighter aircrafts, at pati na rin mga kalabang warships, at mas malayong naaabot nito kumpara sa isang corvette. At sa proyekto na ito ng Philippine Navy na kung tawagin ay Philippine Navy Corvette Acquisition Project, nasa 5 kumpanya ang nagbigay ng kanilang seryosong offer sa Department of National Defense upang gumawa ng 2 warships ng Philippine Navy. Ang una dito ay ang ThyssenKrupp Marine Systems ng Germany na nag-offer ng kanilang MEKO A100 corvette, Damen Shipyard ng Netherlands na nag-offer ng kanilang Sigma-class corvette, Hyundai Heavy Industries ng South Korea na nag-offer ng kanilang HDC 3100 corvette, GRSE ng India na nag-offer ng kanilang modified Kamorta-class corvette, at ang Daewoo Shipbuilding ng South Korea na nag-offer ng kanilang corvette na binase ang disenyo sa Daegu-class frigate. Samantalang humabol naman sa bidding ang Naval Group ng France na nag-offer ng kanilang Gowind-class corvette at ang Istanbul Naval Shipyard ng Turkey na nag-offer ng kanilang Ada-class anti-submarine corvettes. At matapos nga ang lagpas 1 taon na evaluation sa bawat kumpanya, isinumiti ng Department of National Defense noong ika-7 ng Mayo 2019 ang pagrekomenda sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea na gagawa ng mga bagong corvette para sa Philippine Navy. Ang mga sinasabing pangunahing dahilan bakit ang Hyundai ang nangunguna sa proyekto ay dahil sa may karanasan na sila sa pagkikipagtulungan sa Philippine Navy at sila din ang gumawa ng naunang Jose Rizal class frigates at handang magbigay ng karagdagang Pohang class corvette ang South Korea kapag sila ang napili sa proyekto. At nitong ika-10 ng Disyembre taong 2021, inilabas na ng Department of Budget and Management ang nasa 15% down payment o 3.75 billion pesos at dito na masasabing tuloy na ang proyekto. At matapos ang 5 araw, tuluyan ang inaward sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang paggawa sa mga corvettes at ang HDC 3100 na ang magiging susunod na bagong warships ng Pilipinas. Ang HDC 3100 ay medyo kahawig din sa Daegu class frigate na pinagsamang ginawa ng Hyundai Heavy Industries at Daewoo Shipbuilding, ngunit mas malaki lamang ng kaunti sa HDC 3100. Base sa requirements ng Navy, kinakailangang may habang nasa 80 meters ang nasabing bagong corvette at may bigat na nasa 2,000 tons, ngunit ang gagawin ng mga corvettes ng South Korea ay may habang nasa 115 meters at bigat na nasa 3,100 tons. At sa inyong nakikitang larawan
Malaki ang pinagkaiba sa laki ng Jose Rizal class frigates kumpara sa bagong HDC 3100 corvette dahil nasa 107 meters lamang ang mga Rizal frigates at nasa 2,600 tons lamang ang bigat nito. Pagdating naman sa mga armas, hitik na hitik din dito ang mga bagong corvettes dahil na rin sa malaking pondo nito na nasa 28 billion pesos. Sa inisyal na impormasyon na inilabas ng Hyundai, magkakaroon ito ng isang Otto Melara 76mm Super Rapid Naval Gun sa harap, isang Aselsan Smash 30mm Naval Gun, isang Aselsan Gokdinez 35mm Close-In Weapon System o CWIS na magsisilbing panghuling pangdepensa ng barko laban sa papalapit na missile, 8 LIG Nex 1 Sea Star anti-ship missiles na magsisilbing pangunahing offensive weapon ng warship, nasa 6 na LIG Nex 1 Blue Shark torpedoes na magiging panlaban sa mga submarines, at nasa 16 na anti-air missiles bilang pangunahing air defense ng warship na ilalagay sa vertical launch system sa harap ng barko. At base nga sa ipinakitang larawan ng Hyundai, makikitang may espasyo pa sa harap para sa mas maraming missile launchers, kaya umaasa tayo na magiging 32 ang magiging anti-air missiles ng warship. Dagdag pa ng Hyundai sa kanilang website, ang HDC 3100 ay isang state-of-the-art warship at kasama sa kanilang disenyo ang pagkakaroon nito ng stealth capabilities. Gagamitan din umano ito ng radar absorbent materials at nilagyan ng superstructure cover wall sa gitna ng barko upang mabawasan ang signature nito sa radar. Kung ikukumpara ang disenyo ng HDC 3100 sa mga kasalukuyang barko ng Navy, mas malinis ang disenyo nito na malaking tulong upang hindi ka agad ma-detect ng radar, hindi katulad ng mga Gregorio del Pilar class patrol vessel at mga Puhang class corvettes na dinisenyo pa noong taong 1970s hanggang 1980s. Maliban sa mga armas at disenyo ng warship, ilalagay din sa barko ang pinaka-latest version na combat management system ng Hanwha na Baseline 4 at gagamit ito ng ELTA Alpha radar na gawa ng Israel Aerospace Industries na kayang makadetect hanggang sa layong 400 kilometro. Original talaga na pang frigate ang disenyo ng HDC 3100 dahil HDF 3100 ang unang pangalan nito, ngunit dahil na rin sa malaki-laking pondo na ibinigay sa Corvette project, ay sinagad na ng South Korea ang offer nito sa Pilipinas. Inaasahang uumpisa ng konstruksyon ng mga warship ngayong Disyembre o hindi kaya Enero sa susunod na taon at sinasabing may di-deliver ito sa bansa sa taong 2025. Ngunit dahil na rin sa mabilis gumawa ang Hyundai ng mga warships, katulad na lang ng KDX-3 Batch 2 destroyer ng South Korean Navy na natapos sa loob lamang ng 8 hanggang 9 na buwan, at ang Jose Rizal class frigates na natapos sa loob lamang ng 7 buwan, ay umaasa tayong matatapos din ang unang corvette sa susunod na taon at may di-deliver ito sa kalagitnaan ng taong 2024.